Anyong mga tinggo, so ngayong araw ay araw ng linggo. Tamang-tama, wala kaming pasok. Kaya naman, naisipan naming lumabas para makapagsimba. At pasasalamat na rin sa taong ibinigay sa akin ni Lord. At sa mga blessing na natatanggap namin sa araw-araw. At nagtaksi na nga lang kami para mapadali. Andito na nga pala kami ngayon sa Hewa. Ang tawag sa lugar na ito ay Hewa Dong. Madalas marami nagpupunta dito mga Pinoy para magsimba. At dito ka rin makakabili ng mga Philippine product. At napansin namin na medyo kakunti ang tao ngayon. Ngayon na lang uli kasi kami nakapunta dito. At ito nga pala ang itsura ng Philippine store dito. Binasagan nga pala itong Little Manila. Siguro dahil pag nandito ka ay para kang nasa Manila. Kasi sari-sari mga pagkain na mabibili mo dito. At madalas may pumupunta rin dito mga celebrity artists. Gaya na lang nila Roro Madrid at Boboy Villar. At ng mga cast ng Running Man, dito sila kumain at dito sila bumili ng mga pangangailangan nila. At meron silang in-interview na may-ari ng store na isang Pilipina na asawa ng isang Koreano. At kung gusto nyo mapanood ng video, nasa YouTube, isearch nyo na lang. At nandito na rin lang naman ako sa Philippine store, kaya napabili na rin ako ng kunting pangangailangan namin sa bahay. At nakarating na nga pala kami dito sa simbahan. Gato ang itsura ng simbahan dito. Medyo malawak din siya kung titingnan nyo. At dito na lang kami dadaan sa gilid. Dahil nandoon sa dulo ang tirikan ng mga kandila. So, konting lakad laang ay makakarating ka na doon para makapagtirik at makapagdasal na rin kahit papano. At pagkatapos nga namin sa simbahan, ay nagdiretso na kami dito sa subway station dahil papunta naman kami ngayon sa Tongdemon. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na rin kami kaagad dito sa Tongdemon. At umupo muna ako sa gate habang tinitingnan ko tong mga kalapati na to. Dito nga pala sa Korea, bawal niyong hulihin tong mga ibon na ganito. Pwede niyong pakainin, pero bawal niyong hulihin. Ganon. At nagutom na nga kami, kaya naman naghanap na kami ngayon ng makakainan. Titingnan namin kung ito pa ba yung dati namin kinakainan. Kasi parang may nag-iba. Kaya naman, chinek namin muna yung loob kung ito nga ba talaga. Ito nga yun, pero parang bakit nag-iba yung pesto ng kanyang restaurant. Parang lumawak siya. So, nag-order lang kami ng pansit at saka jampong. Kain tayo, guys! Pagkatapos nga namin kumain, ay naghanap naman kami ngayon ng mapagkakapihan para naman kami matunawan sa aming pagkakakain. So, nandito naman tayo ngayon sa Tongdemon History and Culture Park Station. So, magkakape lang kami dito ngayon. Nandito tayo sa Cafe de Pasiona. So, medyo nakaka-LL naman tayo ngayon. Kaya dito tayo sa pandiin ng kapihan. Ganon. So, deserve naman natin to dahil kailangan natin mag-relax paminsan-minsan at i-recharge yung ating sarili. Huwag puro trabaho, i-enjoy din natin yung oras na tayo ay nakapagpahinga. Buti nga ngayon nakapagpahinga kami kasi nung nakaraang buwan halos wala talaga kaming pahinga. Siguro mga 3 buwan kaming dire-diretso na walang rest day. Kaya ngayon kami bumabawi. Talagang sinasamantala na namin ng oras na kami ay walang trabaho. Kaya kami mga OFW, kapag nakikita nyo kaming nasa galaan, nasa masarap na kainan, iniisip no na nagpapakasarap lang kami dito at tingin nyo sa amin ay marami ng pera. Hindi naman kami namumulot ng pera dito. Kaya kapag wala kaming pasok tulad nito, tinitreat namin yung aming sarili para naka-recharge na kami at inspired na uli kami sa aming pagtatrabaho. Ganon yun. Yan, so maiba naman tayo. Ayun na nga. So tapos na nga pala kaming magkape. Kaya nag-decide naman kami na pumunta dito sa likod
para maglakad-lakad at pagmasdan ng buong paligid. So napakaganda talaga ng buong paligid. Nakakawala ng stress, tanggal ang pagod. Kaya every time na wala kaming pasok, dito kami pumupunta sa lugar na to. Ang tawag nga pala sa lugar na to ay Tongdemon History and Cultural Park Station. So maraming mga turista na pupunta dito dahil open public nga ang lugar na to. Kaya kahit sino ay pwedeng pumunta dito. Kaya kapag wala talaga kaming pasok, ay dito talaga kami pumupunta para mag-relax at namnamin ng bawat nakikita namin sa paligid and napaka-fresh air pa niya. So pagkatapos nga namin magpahinga doon sa Park Tondemon, ay pumunta naman kami dito sa may likod lang siya. So dito sa lugar na to ay makakabili kayo ng mga murang bilihin na nagkakahalaga lang ng 250 pesos, yung mga sapatos, ayan, mga mura, bagsak presyo lang yung binili. Made in Korea po siya. So kung balak nyo pumunta dito sa Korea, ay huwag nyo papalampasin tong lugar na to dahil tsak makakarami talaga kayo ng mga souvenir dito. Dahil alam kong swak na swak sa budget na to kapag pumunta kayo dito. Talagang makakarami kayo ng bili. May mga murang bilihin na mga bag na sobrang gaganda. Ayan, nakakahalaga lang siya na 500 hanggang 2K. So, napaka good quality naman siya. At dahil nga napagod na kami kalalakad, so nagpalamig naman kami ng milk tea. Milk tea tayo, guys. So, yan, namasyal naman kami ngayon dito sa Palasyo. O, diba? Ang ganda ng palas. Pasok kayo sa aking munting palasyo. Charot. So guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. At kung nakarating kayo hanggang dulo at nag-enjoy kayo sa aking vlog for today, so marami pong salamat. And see you on my next vlog. Please like, share, comment, and follow na rin sa aking FB page. Thank you. God bless you all.